Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Nagsalita na po si Tulfo. Si Erwin Tulfo pala ang sponsor ng Office of the President budget. Nagsalita po siya, nagbigay linaw tungkol po sa mas malinaw po ng mga paliwanag tungkol diyan sa request ng Office of the Vice President na kanilang confidential fund noong 2022. Sa ingay po ng buong media ngayong araw tungkol sa 11 days, i-real talk po natin. Ano po ang pinakasimpleng paliwanag natin? Ayon po kay Erwin Tulfo, si Erwin Tulfo na ang ano natin, ang pagbatayan. Kasi mahirap pag tayo lang. Sumulat si Vice President Sara Duterte, humihingi ng 250 million. So nabasa po to, personal nabasa to ni Pangulong Marcos at binigay po sa DBM. Kalahati lang po yung nag-grant, 125 million pesos. Yan po yung inaangal nila na ginastos ng 11 araw. Okay. Ito po ang tanong. So nag-request po yung Vice, tigilan na po natin yung mga drama, no? Ontiveros. Mamaya pakinggan natin kung paano magdrama si Ontiveros. Ito po yung actual na naganap. Nag-request yung Office of the Vice President ng pondo, binigyan ng Pangulo through DBM. Nung dumating yung pondo December, ginastos po yung pondo. Legal po ba ito? Meron po bang nilabag na probisyon ng konstitusyon? Ayon po sa Executive Secretary si Bersamin, na nagkataong dating Chief Justice ng Supreme Court, ito ay legal. Ayon po kay Tulfo, Erwin Tulfo, na siya pong sponsor ng bill, ito po ay legal. Ayon po kay Congressman Kimbo, na sponsor ng bill ng OBP budget, ito po ay legal. Pero ang pinakamatindi pong nagsabi na ito ay legal ay walang iba kundi ang COA. No? Siyempre, sasabihin nyo, lahat naman yan kampi sa Pangulo dahil mga tauhan nila yan, di ba? Siyempre, kakampihan yan yung kakampi ng Pangulo, yung Vice President. Sasabihin nila legal. Yung COA po, na-separate sa kanilang lahat. Hindi po sakop ng Pangulo. Ito po ay constitutional body na walang nakakasakop para manatili po yung kanyang pagiging independent. Ano po sabi ng COA? Yan yung tinatabunan nila eh. Ang sinabi ng COA, legal yung pagbibigay ng pondo sa Vice President ng Pilipinas mula sa pondo ng Presidente. So legal po yan lahat. Ngayon, sino po yung nag-iingay? Tatlo po yung nag-iingay. Makabayan Black, si Hontiveros, at saka ang media. Tanong ko, para malinaw po sa utak natin ang lahat, kino-question po ba nila kung illegal yun o legal? Sinabi po ba ng Makabayan na illegal yun? Sinabi po ba ni Hontiveros na illegal yun? Sinabi po ba ng media na illegal yun? Hindi po. Ang sinasabi lang nila, ginastos ito ng 11 araw lamang. Drama lang po yan. Sabi nga natin, kahit ba 1 araw yan o 2 araw yan, para sagarin na po natin. Yung talagang linaw na sa atin. May issue po ba ng legalidad? Wala po. Legal po ba yun? Legal. Alam niyo sabi ni Esperon? Question kayo ng question ng Intelligence Fund at Confidential Fund. National Advisor ha? Kayo, yan ang sinasabi ng National Advisor ngayon. Mag-ingat kayo. Gusto nyong ibulgar yung Intelligence at Confidential Fund. Hindi lang yung mga makabayan ng nakakarinig o hindi lang sila yung nakakakita. Kung sa grupo na yan na sinusuportahan ng Makabayan Black, hindi lang po mga rebeldeng kaliwa ang kalaban ng pamahalaan. Ang gusto nyo ibulgar na lahat eh. Kung saan ginagamit yung Intelligence Fund at Confidential Fund. No? Legal po yan. Ano warning sa atin Esperon ngayon? National Security Advisor. Mag-ingat po kayo sa kabubulgar.
At nalalaman po ng ating kalaban kung ano yung ginagawa ng gobyerno laban sa kanila. Nakakapaghanda sila. Dahil lang sa kalikutan ng mga utak, kalikutan lang po ng bibig. Yan po sa aktual, umangal na ngayon si Esperon. Ano pa sinabi ni Esperon? Di ba kayo nagtataka? Lahat ng mga aksyon ng pamahalaan para mapigilan yung mga rebelde. No? Uy, Catman for Aces, thank you very much. Long time no look. Kape-kape muna dyan. Thank you very much sa pakape. Catman for Aces. Yan. Maraming salamat. Pupunta ka ba sa Japan? Mira lang yun. Mura yung tanong. Okay. Confidential. Ito yung sundalo to si Catman for Aces. Hindi po binubulgar yan. Kaya nga confidential eh. Pero gustong lahat tayo, no? Pati yung may mga nagko-comment dito na bakit hindi ipaalam? Delikado po sa national security. Naririnig tayo ng ating mga kaaway. Yan yung problema ninyo. Pati yung mga nananawagan dito na pera ng taong bayan yan dapat ilantad. Ano sinabi ni Esperon? Karagdagan. Meron pa yata welcome nga po pala dito kay Torix na welcome sa pagiging regular member. Okay, ano pa po ang sinabi ni Esperon? Nagtataka raw siya, no? Ay, hindi ba kayo nagtataka? Lahat na lang tinututulan nila. Ano yung mga tinutulan nila? NTF-ELCAC, tinututulan nila. Confidential fund, tinututulan nila. Yung, pati po yung proteksyon ng Vice President. Di ba kinu-question nila bakit daw ang daming security ng Vice President ng Pilipinas? Tinututulan din nila na protektahan yung Vice President. NTF-ELCAC, pati po yung mga anti-insurgency program, tinututulan po nila lahat. Pati ba naman yung confidential fund na legal naman po, no? Bakit po kayo pumapayag? Yun yung tanong sa atin ni Esperon eh. Bakit papayag yung mamamayang Pilipino na sila yung pagtutol nilang masusunod? Hindi po to usapin ng ano. Ang sinasabi ni Esperon, hindi na to simpleng usapin ng sino ang tama dyan sa mga yan. Usapin na po to ng national security. Gusto nyong ilantad na kung anong ginagawa nyo sa confidential at intelligence fund. Malalaman po ng kalaban kung ano yung ginagawa natin. Okay, besides. Sige, pakinggan natin si Hontiveros. Nagsalita na naman eh. Pinakita na po natin, lahat po nagsasabi, lahat ng mga concerned agency, itinataya ng Office of the President na legal yan. True, E.S. Bersamin. Inapprove yan ng Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni legal po yung pag-approve. Sabi ni Tulfo, Congressman. Legal, sabi ni Kimbo. Legal, sabi ng COA. Sinabi ba ni Hontiveros na illegal? Ang dali po natin. Kung illegal po kasi ang sinasabi nila, anong ginagawa nyo bilang congressman at senador? Hinahayaan nyong gumawa ng mga illegal na bagay, yung Vice President at yung Presidente ng Pilipinas? Anong ginagawa ninyo? Bakit kayo pinasasweldo ng pamahalaan kung talagang illegal yan? Hindi nga po yan illegal. Legal po yan. Lahat po ng Presidente, mga Vice President, meron pong pondong ganyan. Kahit po dito na lang sa Pilipinas, wag na po tayong lumayo. Inuulit-ulit ko nga. Bakit ngayon lang kayo nagwawala? Dati nang merong confidential fund ng mga Vice President. Dati na kayong congressman ng Makabayan. Dati na kayong mga senador, Hontiveros, at iba pa. Matagal ka ng senador eh. Tapos before... Real talk mga kaibigan, napakatagal ng senador si Hontiveros pero wala pa akong naramdaman kung ano man ang nagawa na dito sa Pilipinas mga kaibigan. Wala siyang ibang ginawa kundi hanapan ng putas ang ating gobyerno. ka maging senador, congressman ka rin. Bakit hindi nyo tinututulan yung confidential fund kung talagang masama yan noon? Noon pa meron na. Okay, pakinggan po natin yung sinasabi po ni Hontiveros. Makinig po kayo maigi ha. Hindi ko papakita yung video, pakinig lang tayo. Tignan natin kung may basis talaga yung pinagsasabi nitong babae na to. Ano ba talaga inaangal ni Hontiveros? Baka meron siyang mga Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Okay, una pong inaangal ni Hontiveros, ulitin lang natin, ang una niyang tanong. Sana talaga hukayin talaga yung anomalya sa PhilHealth Baka sakaling may himasmasan mga kaibigan tong si Hontiveros. Ulitin natin ha.
Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw? Anong uri ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million sa loob lamang ng 11 araw? So hindi po legal ang tinatanong niya. No? Magic. Anong uri ng magic? Puta, mahirap po yan. Ako po, tagapagtanggol ako ni Vice President Sara Duterte. Hindi po ako inassign, wala po nag-utos sa akin, kusa po akong pinagtatanggol ko ang ating Vice President. Pero mahirap pong sagutin to. Sa lahat po ng sasagutin, ito po hindi ko yata kaya sagutin. Anong uri ng magic ang ginamit nila para magastos yung 125 million? Suko ako kay Ontiveros, no? So yan po ang unang, siguro paglabag yan, no? Yan po ang unang paglabag na nakita ni Ontiveros, may magic si Sara Duterte. Okay. Kasi talagang seryoso tayo rito. Kinakailangan po nating maghanap tayo ng mga kino-question nila. Alamin po natin kung anong kino-question nila. Una, ano raw yung uri ng magic ni VP Sara Duterte para maubos niya ng 11 araw. Yan po ang unang illegal na gawain. May magic si Sara Duterte. Tuloy po natin kasi mahirap naman yan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.